May mga kwento na kahit na sinubukan ng mga tao na ibaon sila ng malalim sa kadiliman, nakakahanap pa rin sila ng paraan para makabalik, na parang ang gabi mismo ang humihila sa kanila sa iyong pintuan. Narinig ko na ang tungkol sa mga aswang mula pa noong bata ako, ngunit sila ay mga banta lamang sa tabi ng apoy. Hanggang sa gabi muli kong nakilala si Margo, ang babaeng minahal ko ng higit pa sa buhay mismo, sa isang estado na hindi kayang tiisin ng normal na puso. Sabi nila hindi na siya tao. Sabi nila, uminom si Margo ng dugo, kumain ng laman, at namuhay kasama ng mga nilalang na hindi kabilang sa mundong ito. Ngunit alam ko ang mga mata na yon, kahit na puno ng sakit, ay ang mga mata pa rin ni Margo, ang babaeng humawak sa kamay ko sa ilalim ng mapayapang kalangitan ng kanayunan, bago gumuho ang lahat. Nangako kami na hindi namin iwan ang isa't isa. Ngunit sa taong iyon nawala siya sa akin, dahil sa isang sumpa na kahit ako ay hindi maintindihan. At pagkatapos, pagkaraan ng maraming taon, ibinalik ng tadhana si Margo, sa gitna mismo ng isang mamasa-masa na kalye sa nayon, sa kumukutitap na dilaw na liwanag may dalang sapat na mga sikreto upang masunog ang isang buong nayon. Ngayon, dapat kong sabihin sa iyo, hindi para maniwala ka kundi para malaman mo na kung minsan ang pag-ibig ay lumalaban hindi lamang sa oras, kundi pati na rin sa kadiliman. Ang pangalan ko ay Diego at ito ay isang kwentong hindi ko matatakasan sa buong buhay ko. Ipinanganak ako sa isang maliit na nayon ng pangingisda sa baybayin ng Visayas, kung saan pinaniniwalaan na kapag sumikat ang buwan, aalis ang aswang sa dilim upang manghuli. Noong bata pa ako, narinig ko na ang mga turo ng aking lolo na si Lolo Solomon, isang sikat na albularyo sa rehiyon. Marunong siyang magpagaling gamit ang coconut oil, sea salt, at mga sinaunang orasyon na ipinamana sa kanyang mga ninuno. Lagi niyang sinasabi sa akin, Diego, tandaan, hindi lahat ng mukhang tao ay tao. Pero sa gitna ng mga horror stories nakilala ko si Margo. Margo ang babaeng may balat na kasing puti ng hamog sa umaga at malalalim na mata, parehong maamo at misteryoso. Sinabi ng mga tao na ang kanyang pamilya ay may dugong aswang, na ang kanyang madrasta, si Viola, at kapatid sa ama, si Rachel, ay sangkot sa hindi likas na pagkamatay sa nayon. Pero hindi ako naniwala. Sabay kaming lumaki. Naaalala ko ang mga hapong tumatakbo sa tabing dagat. Si Margo ay tumatawa ng malakas, hinahayaan ng hangin ang kanyang mahabang buhok. Naaalala ko rin ang mga gabi ng barrio fiesta, na magkasama sa gitna ng liwanag ng mga papel na parol at tunog ng mga tambol, lihim na nangangako sa isa't isa. Kahit anong mangyari, hindi natin iwan ang isa't isa. Ngunit ang pangakong iyon ay napunit. Isang tag-ulan, mas malakas na kumalat ang mga chismis tungkol sa pamilya ni Margo kaysa dati. Sinabi ng mga tao na si Rachel ay nakitang gumagala sa kulungan ng baboy sa kalagitnaan ng gabi, na si Viola ay may alagang hayop na walang nangahas na pangalanan. At pagkatapos lahat ng mata ng hinala ay nabaling kay Margo. Si Viola, ang makapangyarihan at malupit na babae, ang nagpilit kay Margo na umalis sa nayon. Hindi para protektahan siya, kundi para putulin ang lahat ng ugnayan, para maiwasang malantad ang pamilya. Gusto kong lumaban. Binalak kong kunin si Margo at tumakas. Ngunit nakatayo si Lolo sa pintuan, ang kanyang mga mata ay mahigpit, ang kanyang boses ay mababa. Diego, kung hahanapin mo siya, hindi ka lang mawawalan ng buhay, kundi magdadala din ng kadiliman sa bahay na ito. Nakatayo ako roon basang-basa sa ulan, pinapanood si Margo na umalis sa karwahe. Ang huling tingin niya ay tumatagos sa puso ko, parehong masakit at nagsusumamo. Hindi ko alam iyon na pala ang huling beses na makikita ko siya sa loob ng maraming taon. Mula noong araw na iyon, nanirahan ako sa pagitan ng dalawang poste. Sinabi sa akin ang isip ko na kalimutan siya, ngunit ang puso ko ay sumisigaw na hanapin muli si Margo, sa kabila ng lahat ng chismis, sumpa, at kadiliman na nakatago doon. Lumipas ang mga taon.
Natuto akong manahimik kapag binanggit ng mga tao si Margo. Ngunit sa maulan na gabi niyon, nagpa siya ang tadhana na hindi ko na kayang magtago. Katatapos ko lang maghatid ng kargamento sa bayan ng umulan. Sa aking pagbabalik sa isang maliit na kalye, nakakita ako ng isang figura na nakaupo sa isang inaamag na pader, nakayuko ang ulo, walang mga paa na nababalutan ng putik. Bumagsak ang dilaw na ilaw ng mga streetlight at tumigil ang puso ko. Si Margo iyon. Ang kaninang manining na mukha ay maputla na ngayon, ang kanyang mga labi ay tuyo at basag, ang kanyang buhok ay nababalot ng ulan. Ang kanyang mga braso ay nanginginig, may hawak na isang lumang bag na tela, at sa kanyang guya isang mahaba, pula, na mamagang sugat na parang pinunit ng mga kuko. Nagmamadali akong lumapit, tinawag ang pangalan niya. Tumingala si Margo, na lalaki ang mga mata at saglit, nakaramdam ako ng ginhawa na may halong takot. Diego, huwag ka nang lalapit, makikita nila kayo at ako, sasabihin nila na kagaya ko. Iniluwan niya ang mga salitang i-aswang na parang isang sumpa na dumikit sa kanyang buhay. Sa mata ng mga tao rito, hindi na tao si Margo, she was something hunted, something hated. Sumilong kami sa isang restaurant sa gilid ng kalsada. Sa ilalim ng kumikislap na liwanag ng isang lampara ng kerosene, ikinuwento ni Margo. Nagtrabaho siya bilang trabahador sa isang restaurant sa karatig probinsya. Maayos ang lahat hanggang sa biglang namatay ang isang bata sa kapitbahay dahil sa kakaibang sakit. Mabilis na kumalat ang mga chismis at gaya ng dati ang maganda ngunit misteryosong babae ang naging scapegoat ng mga chismis. Sinabi ng mga tao na nakita nila si Margo na naglalakad sa gabi, nakarinig ng magaan na yabag sa bubong, at nakita ang kanyang anino sa bintana ng patay na lalaki. Makalipas ang isang linggo, pinalayas siya ng may-ari, pinaalis ng may-ari ng restaurant, at tinalikuran siya ng buong kapitbahayan. Tumingin sa akin si Margo, kumikinang ang kanyang mga mata na parang sasabog. Diego, I swear wala akong ginawa sa kanila. Pero may mga bagay hindi ko masabi sa'yo, hindi pa. Alam kong may tinatago siyang bahagi ng katotohanan. Ngunit sa pagtingin sa kanyang sugat, sa kanyang malamig na mga daliri, alam ko kung ano man ang sikreto, hindi ko na muling pababayaan si Margo. Kinabukasan, sa kabila ng mahigpit na babala ni Lolo Solomon at kahina-hinalang pagmamaktol ni Danilo, ang matalik kong kaibigan na laging nagpapayo sa akin na lumayo sa gulo, nagpasya akong iwi si Margo sa aking bayan. Ang ingay ng makina ng motor, ang ingay ng ulan sa plastik na kapote, ang lubak-lubak na daan at ang tuloy-tuloy na paghinga ng dalawang tao sa ilalim ng kanilang helmet. Ang daan ay mahaba at walang katapusan. Kung minsan ay dumaan kami sa matarik na dalisdis, minsan ang mga gulong ay nadudulas sa madulas na putik, napapaligiran lamang ng matandang gubat at ang tunog ng tubig ulan na umaagos sa tabi ng kalsada. Sa mga pambihirang sandali na huminto ang ulan, nag-usap kami na parabang pinupunan ang puwang ng mga nawawalang taon. Naalala ni Margo ang mga hapon ng aming pagkabata, nang kami ay naghahabol ng mga saranggola sa mga bato sa pampang. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa aking unang pagkakataon na mangisda, nanginginig sa takot sa pag-atake ng pusit. Isang mahinang tawa ang umalingaw sa ambon, at napagtanto ko ang pakiramdam na iyon ay hindi kailanman namatay. Ngunit sa mga mata ni Margo may patong pa rin ang ambon, isang bagay na hindi niya pinakita sa akin. At naintindihan ko ang paglalakbay na ito ay hindi lamang tungkol sa pag-uwi sa kanya. Dadalhin ako nito sa puso ng misteryo kung saan kailangan kong harapin ang katotohanan tungkol kay Margo, tungkol sa kanyang pamilya, at mga bagay na sinabi sa akin mula noong bata ako. Hindi na malaman. Dumating kami sa nayon ng hapon na. Tumigil na ang ulan, pero mahalumigmig ang hangin, parang may kumakapit sa aming balat. Sa sandaling tumapak kami sa maruming kalsada patungo sa gitna, isang grupo ng mga tao ang sumugod sa akin, ang kanilang mga mukha ay nakaukit sa gulat. Diego, anak ni Mang Dolfo, nagkakaroon na naman siya ng fit.
Sabi ng mga bata naglalaro siya sa ilalim ng puno ng balete kahapon. Nanlamig ako. Balete, sa paniniwalang Pilipino, ay tirahan ng mga engkanto, kapre, o gumagala ng mga espiritu. Walang nangahas na lumapit dito pagkatapos ng paglubog ng araw. Nagmadali kaming pumunta sa bahay na pawid sa dulo ng nayon. Sa loob, nakahiga ang isang bata na nanginginig sa bani, dilat ang mga mata, ngunit nalalaki ang mga estudyante na parang nilalamon ang kadiliman. Mabilis ang bawat paghinga niya na sinasabayan ng mahinang sitsit. Ang kanyang ina ay umupo sa tabi niya, ang kanyang mga kamay ay magkadikit, nanginginig, ang mga luha ay umaagos sa kanyang mukha. Ibinaba ko ang bag ni Lolo Solomon, inilabas ko ang mga dahon ng tanglad, ang bote ng langis ng nyog, ilang sea salt, at ang orasyon na sinulat ko. Inihahanda ko ang ritual na. Pumasok si Margo. Walang nag-imbita sa kanya. Agad na nabaling ang mga mata kay Margo, kalahating kahina-hinala, kalahating natatakot. Pero wala siyang sinabi, lumuhod lang sa tabi ng bata. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang manipis na Amerikana. Ibinalot ito sa manipis na katawan ng bata, at may ibinulong sa kakaibang wika, bahagi ng oyay, bahagi ng sinaunang mantra. Pagkatapos mula sa kanyang bulsa, naglabas si Margo ng isang kulay amber na bote ng langis ng ambar, binuklat ito, at huminga ng malalim bago nagpatak ng ilang patak sa mga templo, pulso, at talampakan ng kanyang mga paa. Ang langis na ito ay gagamitin lamang sa gabi, lalo na kapag puno ang buwan, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina at matatag. Talagang walang kutsilyo, gunting, o matutulis na bagay na malapit sa bata noong mga araw na iyon. Kung hindi, ang pangungusap ay hindi natapos, ngunit nakita kong nanginginig ang ina ng bata. Tumayo siya, iniabot ang bote ng langis sa ina, ang kanyang mga mata ay seryoso, ngunit hindi mapangakit. Protektahan siya, huwag hayaang mahanap siya ng mga bagay sa ilalim ng balete. Parang lumapot ang hangin sa bahay. Sa labas, may ilang nagbulungan. Nag-ipon ba siya o nag-spell? Malinaw kong narinig ang mahinang sinabi ng isang matandang lalaki sa nayon. Gusto lang niyang takpan ang kanyang mga mata, madalas na nagpapanggap ang mga aswang bilang mabuting tao noon. Parang malamig na kutsilyo ang mga salitang iyon, ngunit nakita kong hindi nag-react si Margo. Sinulyapan lang niya ako, isang tingin na sapat na para maunawaan ko na alam niya. Naglalakad siya sa manipis na linya sa pagitan ng kaligtasan at paghatol. Nang gabing iyon, kumalat ang alingawmaw sa buong nayon. Isang paksyon ang nagsimulang maniwala na alam talaga ni Margo kung paano gamutin ang kasamaan, kahit na iniligtas ang buhay ng bata. Iginiit ng kabilang panig na siya ay nag-Islam upang mabigkis ang espiritu nito. Ang dating mapayapang nayon ay biglang naging kumukulong kaldero ng tubig na kumukulo sa kalituhan at takot. Nakatayo ako sa balkonahe ng bahay ni Lolo, nakatingin sa itim na puno ng balete sa gabi. Lumalakas ang hangin, kumakaluskos ang mga dahon at isinusumpa ko, sa gitna ng gusot ng mga dahon, nakakita ako ng dalawang matingkad na lugar parang may mga mata na nakatingin sa amin. Nang gabing iyon, kalalabas ko lang sa bahay ni Lolo nang si Rachel ay nakatayo na sa ilalim ng lilim ng puno ng elm. Bumaba ang liwanag ng buwan, basa at makinis ang kanyang mukha na parang natatakpan ng hamog, ang kanyang mapupulang labi ay nakakurba sa isang makabuluhang ngiti. Diego, matagal na tayong magkikita ng ganito. Ayaw mo bang malaman sino ba talaga si Margo? Aalis na sana ako, pero lumapit si Rachel. Ang matamis at matapang na pabango niya na may halong malansa na amoy ay kinilig ako. Bumulong siya sa aking tainga, ang kanyang boses ay maliit ngunit matalas na parang kutsilyo. Alam mo ba kung bakit hindi siya natutulog buong gabi?
Dahil kapag natutulog ka lumalabas siya, at umiinom ng dugo ng mga bagay na hindi mo pinangarap na pangalanan. Naikuyom ko ang aking mga kamao, sinusubukan kong pigilan ang pagdududa na kakalabas lang, ngunit tumawa si Rachel. Kung gusto mo ng katotohanan, pumunta ka sa bahay ni Viola. Mamayang gabi. Sa bahay ni Viola. Ang lumang kahoy na bahay ni Viola ay matatagpuan sa gilid ng nayon, malapit sa gilid ng kabubatan. Ang lampara ng langis ay naglalabas ng madilim na dilaw na liwanag. Pagpasok ko ay nagkukumpulan na ang mga taga-nayon na parang naghihintay ng dula. Naupo si Viola sa gitna ng silid, may hawak na isang bundle ng talahib, Dutch grass, sumulyap kay Margot na nakahawak sa sulok. Margot, ngayong gabi, sa harap ng lahat, ipapakita mo sa kanila kung ano ka talaga. Tumayo si Margot, hindi kumikislap ang kanyang mga mata, ang kanyang mukha ay kasing itim ng isang tali. Humakbang ako para makialam, ngunit pinigilan ako ng dalawang lalaki. Ibinagsak ni Viola ang bundle ng damo sa sahig, bumubulong ng ilang orasyon. Agad na naging mabigat ang hangin sa silid, kaya't nahirapan ang paghinga. At pagkatapos, natumba si Margot, nanginginig ang kanyang katawan. Mula sa kanyang likuran, nagsimulang lumabas ang mga asul na ugat, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kadiliman. Nagbulong-bulungan ang karamihan, sumigaw ang ilang tao. Aswang! Sabi ko na nga ba eh. Ngunit bago pa makakilos ang sinuman, isang matinis na tili ang tumunog mula sa labas ng pinto. Bumukas ang mga bintana, at sumugod ang mga itim na figura, matangkad at manipis na mga nilalang na may mga mata na kasing pula ng mga baga at mahahabang, matutulis na kuko. Hindi sila masyadong tao at hindi rin sila mga hayop. Suntukan. Tumayo si Margot, ngunit sa halip na salakayin ang mga taga-nayon, sinugod niya ang mga halimaw, napakabilis na gumagalaw para masundan ng mata. Ang kanyang mga kuko ay humahaba, kumikinang sa liwanag, naglalaslas sa laman ng kanyang mga kaaway. Tumalsik ang itim na dugo, naglalabas ng mabahong amoy. Hinawakan ko ang tungkod, magic staff, ni Lolo at nagmamadaling tumulong. Napuno ng hiyawan ang bahay, at ang mga taga-nayon ay nagsisigawang tumakbo. Napaatras si Rachel patungo sa kanyang ina, puno ng takot ang kanyang mga mata, habang diretsong sumugod sa kanya ang isang halimaw. Umikot si Margot, hinampas ito, iniligtas si Rachel sa takdang panahon, kahit na siya ang nagtanim ng aking hinala. Sumirit si Viola, na parabang kinasusuklaman niya ang sipagkakanulo. Hinugot niya ang isang glass vial ng makapal na pulang likido mula sa isang sulok ng bahay at itinapon ito sa lupa. Isang makapal na ulap ng usok ang bumangon, at mula rito ang pinakamalaking bagay sa gabi ay lumabas. Isang halimaw na kasing laki ng kalabaw, na may ulo na parang paniki, isang katawan na nababalutan ng kaliskis, at kumikinang na pulang mata. Tumayo si Margot sa harapan ko, mahina ang boses. Diego, kung nagtitiwala ka pa rin sa akin, wala kang makikita ngayong gabi. Ang pagtatapos ng gabing iyon, ang labanan ay tila walang katapusan. Ang tunog ng pagbasag ng kahoy, ang tunog ng mga kuko na nagkakamot sa mga dingding, ang mga dagundong na may halong amoy ng nasusunog na langis. Nang bumagsak ang huling halimaw, napaluhod din si Margot, na puno ng dugo, ngunit sa mata ng mga taga-nayon, ang sandaling iyon ay hindi na imahe ng isang halimaw. Nakita nila siyang nagligtas ng mga tao, kahit na ang mga pinakanapupuot sa kanya. Walang sinabi. Tanging hinal at naguguluhan ang mga tingin, ang linya sa pagitan ng ihalimaw at tagapagtanggol ay hindi naging ganoon kalabo. Ang kahoy na bahay kung saan naganap ang labanan ay amoy na lamang ng umuusok na usok. Sa lupa, nagkalat pa rin ang itim na dugo at mga gasgas bilang ebidensya ng isang malagim na gabi. Nakahiga si Rachel na walang malay, humihinga ng mahina. Si Viola ay bumagsak sa dingding, ang kanyang mga mata ay bakante. Ang dating nagpakalat ng takot sa buong nayon ay wala ng kapangyarihan. Ang mga taga-nayon ay nakatayo sa mga grupo, nagbubulungan.
Ang kalahati sa kanila ay yumuko upang magpasalamat kay Margo. Sinabi na kung wala siya, ang buong nayon ay nilamon na sana. Ang kalahati naman ay nanatili ang malamig na mga mata, umaatras sa tuwing dadaan siya, na para bang kagatin din sila ng anino ni Margo. Lumapit ako kay Margo. Nakatayo siya sa ilalim ng puno, payat ang mukha, nagniningning ang asul na mga mata sa ilalim ng oil lamp. Diego, alam mo, maniwala man sila o hindi, sa loob-loob ko nandoon pa rin ang dugong kinatatakutan nila. Kinuha ko ang malamig niyang kamay. Wala akong pakialam. Iniligtas mo sila. Iniligtas mo si Rachel. At ikaw pa rin ang Margo ko. Kinagat niya ang kanyang mga labi, may bahagyang panginginig sa kanyang boses. Hindi mo naiintindihan. Noong lumaban ako ngayong gabi, naramdaman ko isang parte sa akin na gusto ng higit pa sa protektahan. Ang sirain. Kung mananatili ako balang araw, baka ako ang dapat mong sirain. I shook in my head, my voice firm. Kung gayon, gagawa ako ng paraan para mabura ang bagay na yon. I swear. Umiti naman si Margo pero bitter. Sana maniwala ako. Binitawan niya ang kamay ko, humakbang pabalik sa gabi. Ang kanyang balabal ay lumipad sa hangin, naghahalo sa kadiliman na parang hindi siya kailanman umiral. Tumayo ako, hindi siya tinatawa. Naririnig ko lamang ang hangin sumisipol sa kawayan, at sa loob nito isang mahinang tunog, parang bulong mula sa malayo. Diego! Tumingala ako. Ang kabilugan ng buwan ay nakasabit sa puno ng balete. Ang pilak na liwanag nito ay umaabot sa walang laman na kalsada. At alam kong hindi pa tapos ang kwento ni Margo, ang aswang o inosente.